Okay po, thank you. Hello everyone. Kayo po ba'y nag-lunch na? Wala pa po Hindi kasi pa. sa schedule. Pare-pareho Ganito po po yung tayo. lunch time. Hindi pa, Dok. Sabay-sabay nyo na pong kumain habang nanonood. Yan. At Kumakain nag-aaral. po habang nanonood, Doktor. Opo. Habang nagluluto ay nakikinig at nag-aaral kasi tayo po ay tuloy-tuloy. Pasensya na po, no? At tayo ay tuloy-tuloy. So 30 minutes lamang po ako. Kaunti lang yung aking Doc Arnel, ano na ba? Doc, naka-screen ka pa, share? Oh, hindi pa siya naka-accept. Stop Opo, sharing. hindi. Opo, para makapag ano na ako. Yan. Yan. So, ang dami po natin, no? 39. Yan. So, sino po yung 39 tayong lahat. Wait lang po para ma-screenshot ko po muna. Pwede po mag-open cam para po maka-smile kayong lahat. Yan. For attendance po. Sibol, sila. Ang gaganda pala't mga pogi. Yan. So first, lang po muna, first page, smile everyone. Si Sir Schwarzenegger, naka-music. Yan. Sa second naman po. Yan. Yan. Second for attendance. Yan. Smile, maraming naka-close. Yan. So, yan po. Sino po yung mga dati na naka-attend po na ating chaplaincy course? Yung basic po. Ay, yung first subject, yung... si Ma'am Jocelyn, opo, no? Yung so, first Sunday po. ulit tayo. Opo, yung first subject po natin to. No? Yung every Saturday night po. Ay, wala Dati po kasi Saturday night po tayo, no? So, nalipat na rin tayo ngayon para na sa inyo sa regular classes na. So, yung topic po natin last time ay tungkol po saan? Building confidence relationship. Sa ano po tayo? Basic chaplaincy certification po tayo. Yung ano po, yung nakalipas. About ano po tayo? Yung topic natin. Role of chaplaincy? Chaplains? Yun, very good. Si Ma'am Lorna de Dios. 5 points po yan. Yan. And then, ano po yung pagkakaiba? Nakuha niyo po ba yung difference between the chaplain and the pastor? Yes, po. Bigyan niyo ako ng isang word lang po. The pastor are serving the same religion in the church wall while the chaplain is outside the church walls. Si Chaplain Romeo Celeste. Ay, chaplain Another 5 points. Opo. Thank you. Very good po. Ma'am Lorna de Dios. Sa Sunday po, meron po tayong quiz ha. Tungkol po sa lectures natin ngayon and sa lecture last Sunday. So before we start po, let's pray. May I request si Sir Romeo na. Yan, Sir Romeo Celeste to pray for us today. Okay. Shall we pray? Our Heavenly Father, we are so happy that you have given us another privilege of continuing studying your word. Thank you, Lord, for this time. Bless Ma'am Madrid as she continue to teach us on the role of the chaplaincy, that we may understand the role that we'll be playing as we graduate this course. Thank you, Lord, for your promise to give us the wisdom that you have given to King Solomon. All of this I ask and pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you po. So today po, January 28, meron na tayong nakadalawang 5 points. Yan. So, additional na grades po yan. No? Meron po tayong exam dito, final exam. So, share lang po ako. Yan. Pasensya na po kayo kung kayo po ay hindi na nakakapag-lunch pag Sunday. Sacrifice po talaga yung ating Sundays. Pero maganda naman po yung ating kapalit niyan. Diba po? Yan. So, nakikita nyo na po yung screen. Nakikita niyo po yung screen? Opo. Yes, ma'am. Like what I've said last Sunday po, ito po yung ating kasama sa ating lecture today.
History of Chaplain. Although alam naman po natin na yung chaplaincy sa Ma'am, Bible ay, full show, ma'am, full show para malaki. ay full show. Wait Opo. lang. Paano ba yung full show? Yung merong cup sa baba po, parang kupa. Yung Pwede pong F5 na lang po. F5. pwede 5, Opo. yes. Yan. Ba, ang gagaling nila. F5. F5. Ayaw. Press mo lang F5 po. Just Ayaw siya eh. Oh, dito na sa baba, 'di ba mayroong malapit sa percentage mga, mayroong parang cup sa baba. Sa percentage. Oh, malapit yan. Ayun. Ayan. Nakita ko Yung na. isa, yung isa, ma'am, yung isa. Yung parang cup ang purma. Yung isa po, ma'am, yung parang projector. Parang kupa dito, ito, pika, ito, Yan, ito, yan yan. po. Yan, ma'am, yan, ma'am. Yan. Okay. Very good. Okay. Thank you po. Ang gagaling naman sa ano ng ating mga ano. Yan. Ayan, di ko na nakita. Yon. Yan na. The history of chaplain. The word chaplain comes from the Latin word capella. Yan, capella or capella or capa, which means cape. Yan. So minsan tinatanong natin saan nanggaling talaga yung chaplain, no? Bakit may chaplaincy po, di ba? May Charlie Chaplin. Pero si Charlie Chaplin ay chaplain at tayo naman ay chaplain. Yan. Latin word of capella. Yan. Martin de Tour, ikot ko lang po yung aking ano, yan. Yan. Si Martin de Tour, 316 to 397 AD, ay isa siyang bishop, Catholic bishop, born in the antique Roman city Sabaria in Pannonia, now Szombatli, Hungary. Nung 15 years old po si Martin de Tour, pinasok niya yung army. Yan, nag-army siya. And then, katagalan habang siya ay naging army officer, napadaan siya sa isang place sa Rome, Gaul. Yan, Gaul, Rome. May nakita siya isang tao na half naked. Yan po yung nakita natin sa picture na half naked. And then, since, di ba po, lahat ng mga sundalo noong unang panahon, yung mga knight, meron silang mga cape na ginagamit, di ba? Symbol ng kanilang authority and symbol ng kanilang pagiging royal. So, nakita niya, may nakahubad na tao, kinuha niya yung kanyang cape at hinubad niya, at ginupit niya, pinunit niya, yan, di ba? Nakita po natin kanina. Yan, pinunit niya yung kanyang cape. So, ano ba yan? Nag-a-advance tayo. Wait lang po, no? Bakit ako nag-a-advance? Sorry po. Ay, nag-advance na ako. Oh, ma'am, sa up and down mo yan, ma'am. Nawala yung pindutan ko. Ay, Baka nag-automatic, Doc. Oh, nag-automatic ako. Baka naka-automatic ano po yung ano niya. Malipat. I-manual lang niyo po. Sa Ikapaturo po muna ako sa aking anak. PowerPoint presentation. Yan. Babalik ako sa sa harapan. Yan. Sa taas na taas ako. Yan, ito lang pala. Okay. Yan. So nakita po niyo yung picture. Yan na si Martin de Tour. Pinunit po niya yung kanyang cape at isinuot niya dun sa tao na naka-half naked. Kasi nakita niya na giniginaw. So ang question po sa kanya nung dumating ng time, bakit daw hiniwa niya yung kanyang cape, hindi niya binigay ng buo? So ang reason ni Martin de Tour ay dahil pagka tumulong ka sa isang tao, hindi mo ibibigay ang buo. If ever na binigay niya yung kanyang buong cape, siya naman po yung mamamatay at giginawin, di ba? Habang siya ay walang cape. Kasi yung cape nila parang yan na yung kanilang parang jacket na nila yan o pang shield nila sa cold, sa malamig na So ang dami pong uses ng cape. So ginupit niya and from then on ay tinawag na yon na kapela. Yan, tinawag na kapela yung kanyang mabuting ginawa. Yan. Since then po, si Martin de Tour
ay iniwan na niya yung pagiging military niya, pagiging sundalo niya kasi naramdaman niya sa kanyang puso na mas gusto niyang tumulong sa tao kaysa pumatay. So naging monk po siya and later on naging bishop. And then every November 11, every year, celebrate yung kanyang gawain. Si Martin de Tours po, buhay pa siya, ay ginawa na siyang monk. So hindi po siya kagaya ng ibang ay ginawa na po siyang saint. So hindi po siya kagaya ng ibang martyr o ibang mga saints na kailangan mamatay muna bago sila maging saint. Siya ay buhay pa pero nagkaroon na siya ng venerate na siya ng Latin Church as saint po. Yan. So yan po ang kwento, no? Kasama po sa exam natin yan. So lahat ng details. So that's why po nagtatanong kayo, bakit tayo may mga rank, meron tayong mga rank, meron tayong meron tayong badge, because po yung ating pong chaplaincy ay nag-start sa military. Yan. So, sa kanya po talaga nag-umpisa yung word na chaplaincy, kapa, and then yung kanya mabuting ginawa. So, although tayo po mga Adventists, alam natin, tayong mga Christians, na si Jesus talaga ang tunay na chaplain, si Jesus talaga ang talagang sinusundan natin, and then, ang The Good Samaritan, isang example, isang parable, wherein tumulong siya sa isang tao na kahit na hindi niya kilala, at kahit pareho sila na magkaiba sila ng race. Pero in real life, ito ang pinag-umpisahan po ng chaplaincy, si Saint Martin de Tours. Yan. So, moving on po. Yan. The Pastoral Confidentiality and Ethics. So, ito po yung ating topic to. So, pasensya na po kayo pa, mamadaliin ko lang po kasi 20th anniversary po ng aking football club ngayon at may darating po ako mga bisita na from Ascals po. So, kailangan pong mauna ako doon sa Doc Arnel mauna doon sa aking football club at darating po yung mga young husband. Yan. So, ito po yung topic natin ngayon, Pastoral Confidentiality and Ethics. Ano ba yung importance ng confidentiality and ethics sa pagiging chaplain natin? Yan. In recent years, there has been an increasing number of lawsuits filed against clergy for the invasion of privacy. Tayo pong mga chaplains po, 'di ba? Like what I've said last Sunday, tayo po 'yung tinatawag nila na first responder. First responder tayo sa mga problema. And tayo din madalas 'yung tinatawagan ng ating mga clients and yung mga counselists po natin. Like in hospital setting, pag ikaw yung nasa hospital o nasa hospice, merong isang tao na hindi siya dinadalo ng family niya or hindi siya confident sa kanyang family at siya yung mag-iiwan siya ng last will and testament sa'yo. O kaya naman ay yung mga unfinished business niya, ibibilin niya yan sa'yo as chaplain kasi malaki ang tiwala niya sa'yo. Yung ating po pagiging chaplain talaga, napakalawak talaga ng ating gawain. So, one part po ng ating pagiging chaplain, yung marunong tayong humawak ng word, magtago ng word ng ating mga counselee and clients. So, hindi tayo dapat tayong mag-ingat doon sa mga Hindi private. magmarites, ma'am. Ano po? Hindi magmarites. Opo, hindi magmarites, tama. At hindi rin magtolits. Yan, di ba? Yun, kaya kailangan tayong mga chaplains talaga. Ngayon pa lang na pinasok na ninyo yung chaplaincy, alisin na sa pagkatao natin yung pagiging marites natin. So dito po, noong unang panahon, marami nakukulong, marami na i-involve sa mga demanda ng mga pastor at mga chaplain. Kahit po noong panahon ni Jose Rizal, panahon ng mga ninuno pala natin noon, hindi si Jose Rizal, kay Andres Bonifacio, di ba po? Bakit ba nahuli yung ating mga bayani? Dahil doon sa mga
mga tao na nagkukumpisal sa pare at sinasabi nila yung kanilang mga sikreto at sinasabi nila kung saan nakatago yung kanilang mga kasamahan. Dahil punong yung dibdib nila kailangan nilang magkumpisal. Kaya nalalaman po, di ba, na isusumbong ng mga praile yung ating mga bayani kung saan sila nagtatago. So ito, umandar yung ganong klase na yung mga priest, yung mga pastors, mga chaplain, nakakalimutan na nila na yung confidentiality ng kanilang mga clients na ikukwento nila sa kapwa nila chaplain, sa kapwa nila pastor hanggang sa lumalala po yung mga pangyayari. So meron isang case po dito na napakalaki po talaga na issue na isang demandahan. Ito po yung the breach of confidentiality na case history ni Lightman versus ni Flom. Yan. Kasi po, itong Lightman versus Flom ay merong isang babae na Hudyo, pero nasa Amerika po sila. And then, meron siyang rabbi, may dalawa siyang rabbi na nirirespeto. Ito pong babae ay nagkaroon po siya ng love affair na hindi alam ng kanya syempre asawa, na secret love affair. And then, bilang isang Hudyo, na-feel niya na kailangan niya na itigilan na tapusin yung kanyang affair. And then, nag-confide po siya sa kanyang dalawang rabbi. Yan, yung dalawang rabbis niya. Kinonfide niya na tatapusin ko na yung relationship ko dun sa aking ka-love affair, pero kaya nagkukumpisal po ako sa inyo mga rabbi at patawarin ako ng Panginoon sa aking ginawa. So yung sa puso po nung babae na nagkaroon ng affair ay humihingi siya ng tulong, humingi siya ng tawad, pero hindi niya sinabi sa mga rabbi na dapat pang isabi pa dun sa kanyang asawa. So dumating nga po yung point na yung dalawang rabbi na yan, dahil ang kanilang sa puso ay bilang kasama sa law ng kanilang religion ng Jew, na kailangan nilang ipaalam doon sa lalaki yung ginawa ng asawa para magkaroon ng kapatawaran. Pero ang nangyari po, sa sobrang galit ng lalaki, ng asawa, halos mapatay niya yung babae at nakipaghiwalay siya doon sa kanyang asawang babae. So, ito pong babae, nagdemanda siya ngayon ng breach of confidentiality. Kasi ang kanyang desire, yung makapag-confide siya, makapagbuho siya ng kanyang mga problema doon sa dalawang rabbi, pero siya na yung magsasabi sa kanyang asawa in due time. Basta titigilan na niya yung kanyang ginagawang kasamaan. Pero inunahan siya ng dalawa. So nagkaroon po ng malaking demandahan. Yan. So ang pinaglaban po ng babae ay breach of confidentiality. At ang pinaglalaban naman po ng mga pare ay Religious Freedom Act. Yan. Kasi sa religion daw po nila, kailangan, meron silang freedom na dapat na gawin yung mga dapat nilang gawin at ipaalam ang mga problema. So napakalaking issue po yon, di ba? So tayo pong mga chaplain talaga, kaya nga po, di ba, meron isa example na meron po akong kaibigan na chaplain na kapag po may nagsasabi sa kanya ng mabigat na problema o sinabi sa kanya na chaplain o pastor, sikreto lang po ito, sa iyo ko lang po ito sinabi. So that means po, doon lang niya sinabi sa pastor. So itong pastor na po ito, kahit sa sarili niyang asawa, kahit kanino po, hindi niya kinukwento yung problema ng mga tao. Kasi hindi po natin alam, ikukwento mo sa yung asawa mo naman magmamarites. So hindi mo po sigurado kung ano ang masasabi kung anong mangyayari. So mawawala po yung trust sa iyo ng iyong client at ng iyong counselee. So meron po tayong tinatawag dito na mandated reporter versus confidentiality. Ito pong mandated reporting, take note po ninyo ha mga brothers and sisters. Mandated reporting po, ito po yung case na kahit nagsabi ako sa iyo ng problema ko, ng aking sikreto, ay pwede mong sabihin yung aking sikreto. Pero
sa isang kondisyon na dapat yung aking sikretong yon ay makakapahamak ng aking kapwa o makakapahamak ng aking sarili. That will cause danger sa life ng ibang tao at sa life ko. Yun po yung pwede mong isabi sa gobyerno at pwede kang mag-witness sa ganong klase. Yan. Whether you are serving as a police officer, emergency services responder, prison worker, clergy, hospital staff, or a school teacher, mandated reporting regulations apply and confidentiality is not a privilege. For example po, may lumapit sa akin na isang babae na hiniwalayan ng asawa and then meron siyang 3 anak na bubuhayin at papakainin and then wala siyang trabaho. So sinabi niya sa akin na, Chaplain, sobrang bigat na ang problema ko, hindi ko na kaya talaga. Sooner or later, papatayin ko na yung mga anak ko at yung sarili ko, lalasunin ko na yung pamilya ko. And then talagang hirap na hirap siya, nag-iiyak siya. So ikaw, as chaplain, nagka-counsel ka. Pero yung point na yan, dapat mo na siyang i-report sa pulis. Kasi in danger, yung buhay ng kanyang 3 anak at yung sarili niya, napapatay niya. Nakita mo naman na serious siya, hindi siya nagbibiro. So wala ka ng point doon para itago pa yung sikreto niyang yon. Kahit sabihin pa niya, sikreto lang po natin yan, chaplain, sa iyo ko lang sasabihin yan. Or, isa pang example na, galit na galit ako sa asawa ko, papatayin ko siya. Sooner or later, pag nalasing siya, intayin ko lang siya, papatayin ko talaga siya. Then, nakita mo talaga serious talaga siya, nanggigigil siya, talagang hahawak siya. Meron naman po kasing mga salita na hindi naman tototohanin. So, mapapansin mo talaga kung talagang gagawin niya or magsisuicide siya or nakita mo talagang may hawak na siya na baril or kutsilyo na sa pag-alis ko rito ngayon, chaplain, patawarin ako ng Panginoon, ipagdasal mo ako, pero doon na ako pupunta ngayon, papatayin ko yung asawa ko. So, kailangan pigilan mo siya and at the same time, tumawag ka na ng pulis, di ba? Para pigilan siya. And one example po also is yung na-rape. Yan, yung mga na-rape or nagkakaroon ng mga sexual abuse na may lumapit sa iyo na isang bata na sexually abuse siya ng kanyang teacher o kaya ng kanyang daddy o kanyang mga relative and then ayaw ipaalam kahit kanino, kahit sa mami niya. So, hindi mo kailangan itago yan. Kasi rape yan eh. Yung bata ang kahit sabihin pa, teacher o chaplain, wag mong sasabihin kahit kanino, ayoko po, papatayin ako ng uncle ko, or papatayin ako ng daddy ko, o ng teacher ko, ganyan. Kailangan isusumbong po talaga yan. So, case basis po yung case-to-case basis yung confidentiality na sinasabi. And meron tayong pinangahawakan na mandated reporting. In case na hindi mo siya ni-report, ikaw po ang masisisi niyan. Kasi sasabihin mo, pati magigilty ka na nagsabi siya sa akin na ni-rape siya, hindi ko na maisinumbong, ngayon may na-rape na naman na isang bata. Hindi ko kasi hindi ko nahadlangan yung ginawa ng teacher na yon o nagpakamatay tong batang to kasi na-rape siya. Hindi ko sinumbong yung nang rape sa kanya, di ba po? Kasi iniisip natin yung kapakanan no nagsumbong sa atin. So ito po yung case-to-case basis natin na dapat nating alamin at alam natin yan na dapat natin gawin. So yung pagkay mga malalaman naman po natin if marites yung chika o yung sumbong sa'yo o gusto lang sirain yung ibang tao, pero makikita din natin, mafe-feel din natin kung talagang true at talagang may basis talaga yung kanyang mga sama ng loob at meron siyang kailangan ng isumbong yung other party na nag-o-offend sa kanya. Yan. So yan, ito po yung by 1974, all 50 states had mandatory reporting laws often referred to as child protection statutes. Yan. Especially po talaga pag tungkol po talaga sa bata. Yan. May child protection talaga. Kailangan talagang isumbong mo yan. Kahit na hindi nagsumbong sa iyo yung bata, pero nakita mo talaga din na ino-offend siya,
kailangan mo na talaga siyang i-report. Yan. A crime perpetrated against minors offer no clergy confidentiality or privileges or protection from reporting a crime. Yan. So ako po, itong aming pong football club, involved po kami sa OSAEC. Yung tinatawag na online sexual exploitation and abuse of children. So, naka-online po kami sa 143 na line na pag may nakikita kami na isang bata na pinipicturan at pinopost sa kung saan-saan o binibenta yung kanilang mga pictures na nakahubad sila or nakapasexy, ay nire-report po namin agad yan sa sa OSAEC po, sa na child protection po. So, tayo pong mga coaches, mga chaplains po, kahit na hindi tayo connected, pero yan po isa sa mga part natin yan, pwede po natin gawin yan. Maging vigilant din po tayo dyan. Kasi part po ng chaplaincy yan, yung child protection statutes. Yan. Malinaw po ba? Napakabilis ko po ba magsalita? Yes. Malinaw po, po. okay lang. Clear. Opo. Yan. Yan to po, no? Children are considered to have no voice, thus are unable to defend or represent themselves as adults. Diba po? Kawawa talaga yung mga bata, hindi sila makapagsalita eh. Hindi rin nila alam na ine-exploit na sila. Kasi bibihisan sila ng mga sexy damit. Pipicture-picturean sila, nakayakap nila, kapwa din nilang bata, diba? Pero na-exploit na sila. So it becomes the responsibility of the counselor, tayo po yung counselor, Christian Education Director, Children Minister, yan yung sa church natin, may mga children's ministry, and youth counselor to report any crime suspected or otherwise. Alam niyo po ba dun sa bansa ng Palau? Palau po, no? Republic of Palau. Bawal na bawal po sa kanila doon yung isang tatay nakakargahin niya yung anak niya, na yung anak niyang babae nakaharap sa kanya. Or kahit na anak na lalaki, yung nakapasan po, nakaharap na yung mga legs ng bata nakapulupot doon sa daddy. At yung baby, yung babae ay nakayakap. Bawal na bawal po yan sa Palau. Hindi po nila inaalaw ang mga daddy. Nakakargahin ng mga 1-year-old pataas, nakakargahin nila yung babies nila ng ganyan. Offending po sa kanila yan. Hindi po pwede kasi hindi naman po natin talaga maaasahan na merong mga ama na nare-rape nila yung sarili nilang mga anak, di ba po? At merong mga ama na yung may mga uncles o mga kamag-anak na nare-rape yung kanilang mga pamangkin o mga kamag-anak. Kaya offending po yan sa kanila. So binabawal po talaga yan. And then, kahit yung mga daddy nila din doon, okay lang din po sa kanila yan kasi alam nila na marami nga nare-rape. Kaya minsan nakakahinayang, dito sa atin sa Philippines, di ba, okay na okay lang po, no? Kargahin natin mga anak natin, babae, lambingin ng mga daddies, ganyan. Pero sa kanila po, hindi yan po pwede. So may mga countries po talaga na nag-iingat talaga sila sa ganyan, sa harassment. Kasi ang bata, hindi nila alam kung ano yung tama o mali. Yan. Yan. Other clergy penitent concerns involve confession, where the individual openly admits the intent to commit a crime, suicide, or an act of violence. Yan yun. Nasabi ko na po sa inyo kanina na pag kayong individual gusto niya mag-suicide or yung act of violence, may gusto siyang patayin or patayin niya yung sarili niya o family niya, at sa iyo siya nagsalita, nag-confide, humingi ng tawad, nagpadasal pa siya, pag-pray mo ako sa plano kong gawin, kailangan mo na siya, kailangan ka na maobliga na maging mandated reporter. Isumbong na siya agad. Kahit na maggalit siya sa iyo na, chaplain, sinabi ko sa iyo, sikreto lang to eh. Bakit idinaldal mo ko? Bakit mo ko binitray? Yon. So sa ganung point po, masakit sa atin din yun, nasasabihan tayo na binitray natin siya, pero na-save natin siya at yung buhay ng mga tao na gusto niyang ano ba yun, laspangin or patayin. Yan. In general, the court system would prefer not to rely on testimony obtained by clergy while under the guise of confidentiality. However, the court can make an official mandate
requiring the counselor to reveal sensitive information if they deem it legally necessary. Ito yung sa court kanina, yung kinuwento ko sa inyo na dinimanda ng babae, yung dalawang rabbi, dahil po nagmarites sila, no? Inunahan siya. Kahit naman po sino sa atin, no? Let's say ako yon at nag-confide ako kay Pastor Arnel, tapos nauna pa si Pastor Arnel na magsumbong dun sa asawa ko. At yung asawa ko naman, halos patay na ako sa bugbog at hiniwalayan pa ako, di ba? So, sana hindi na lang ako nagsumbong nag-confide, nag-confessal, di ba po? Ako na lang yung diretso nagsalita sa asawa ko. Kahit na mabugbog ako, hindi naman nasira yung aking confidence sa dalawang rabbi na to, di ba? O hindi na lang ako nagsumbong. Yon, kaya napakalaking issue po. And then, yung court, pinanigan nila talaga yung side ng babae kasi confidentiality. Ang pinaglalaban niya ay yung kanilang part as pastors and as rabbi na meron silang rule at law sa church nila na hindi pwedeng mga lunya at dapat sa gitna ng elders and pastors kailangan mag-usap yung mag-asawa na nagkasala. So, ibang case po talaga yung pinapasok nila. Ayan. Gratuity and favors. Areas of ethical concern include the conduct of the chaplain on and off duty. As clergy, society tends to hold the minister to higher standard. And there are regulatory rules regarding ethics within the departmental setting. Regulations concerning favors, gifts, and gratuities received by department personnel are frowned upon by enforcement and fire agencies. Yan. Ito po yung sinasabing gratuity and favors, di ba po? Pag tayo may nagawa tayong mabuti sa kapwa natin, yung ating kapwa ay nagririgalo sa atin. Binibigyan tayo ng pampalubag loob po ba yon o yung tinatawag na, di ba po? Ririgaluhan ko si Ma'am Jocelyn kasi maganda yung ginawa niya sa akin, nakatulong ng gusto, tinulungan niya yung family ko or kung ano pa mga bagay, di ba? So lalo tayong mga Pilipino, nagbibigay talaga tayo ng gratuity, ng mga ganyan sa mga favors na natanggap natin. Pero sa mga law enforcement po, sa mga fire agencies, kunyari mga bombero, yung mga fire agent na yan, na patay nila yung sunog ng bahay natin o ng kapitbahay at nirigaluhan mo siya, binigyan mo siya, pero hindi nila tatanggapin talaga yan. Bawal. Bawal na bawal. Ganon din po sa mga law enforcement, no? Sa mga kapulisan, sa mga military. Abogado. Opo, sa mga abogado. Kasi abogado naman, talagang sinusweldohan natin sila pagka may case, di ba po, may bayad. Pero dito, sa atin as chaplains, pag may nagawa tayo na isang mabuti, minsan talaga niririgaluhan tayo or pinapakain tayo sa restaurant or inaabutan tayo ng mga gift, ng mga let's say roses, damit or whatever na mga nakabalot. Pwede naman po natin yung tanggapin. Wag lang po tayong magpipresyo. Like for example, Sir Glenn, meron po akong problem ngayon. Pwede po ba ako sa iyo ng counseling, ganyan, humingi siya sa iyo ng counsel, and then magkano po ba yung counseling per session? So pag nag-ask sila ng how much, syempre hindi tayo pwede kasi tayo po ay voluntary lang tayo. Wala tayong hinihingi sa kanila. Hindi naman tayo may clinic or psychologist na talaga may clinic tayo na kailangan magbabayad professional fee. Tayo ay free of service. So hindi tayo pwede magsabi na okay lang po 300 per session or 1,000 per advice, di ba? Mga ganyan. So ang laki, no? Pero kaya pag sila nakita nila na maganda yung ating counsel sa kanila, napabuti sila, napabuti yung anak nila, family nila, naayos yung kanyang napakabigat na problem, nakakaisip sila na magbigay ng regalo sa iyo in favor do sa ginawa mo sa kanila, no? Na kailangan lang magpakita ng gratuity na sila na nagtatanaw sila ng utang na loob or masayang-masaya sila sa nagawa natin sa kanila. So pwede po natin yan tanggapin kasi ginasusan po nila yan, pinaghandaan nila yan na binilang ka ng flowers, binilang ka ng fruits, nilagay sa basket, inabot sa'yo, pwede mo pong tanggapin yan.
Wag mo pong, hindi na po, free of service po ako. Hindi. Iuwi mo na po yan, bigay mo na po yan sa pamilya mo. Inyo na po, bigay mo na yung pagkain sa mga anak mo. Wag naman pong ganon. Kasi po, parang nakaka-offend naman po yan kasi inihanda nila yan. Let's say, Chaplain, kain po tayo sa restaurant. Sige na po, sagot ko na po kasi ito lang po yung magagawa ko sa iyo sa kindness na ginawa mo sa akin. Pwede po tayong sumama sa kanya sa restaurant, pwede po tayong kumain, ganyan. Pero sasabihin mo sa kanya na hindi ito kabayaran na sa nagawa ko sa iyo kasi hindi ako humihingi ng bayad. Yan. Pero kung ito ay para lang gusto mo maging maganda yung friendship natin at to show na naging maayos ka na, okay lang ako. Ikagagala ko na makasama ka na mag-lunch o kasama kita mag-coffee or ano pa kung saan tayo kakain. Ganyan. Yon. And thank you po dito sa gift na to. Alam ko na pinagandaan mo ito. Pero next time po, pagka nag-counseling ka sa akin ulit or may nagawa akong favor sa iyo, next time don't do it anymore. Wag niyo na po akong regaluhan pa. Enough na po ito. Malaking halaga na po ito para malaman ko na ina-appreciate nyo yung aking kindness at yung tulong ko sa iyo. Yan. So, once is enough na po. Okay na po yun. Hindi yung bawat favor ay aasa tayo sa kanila, naririgaluhan tayo. Yan. Clear po, no? So, tayo po ay hindi hindi nabibili o nababayaran yung ating mga magagandang deeds para sa kanila. Totoo po yan, Doktora. Opo. Oo. Pero karamihan nagbigay sa akin. Kagabi lang nagbigay. Di ba po, no? Kasi natutuwa sila sa magandang nagawa mo sa kanilang buhay. So, pagtanaw po yun ng appreciation. So, pero pag pera po, just in case pera ang inabot, talagang, syempre, hindi natin tatanggapin yung pera. Pero pag sinabi niya na, tulong ko po yan para sa ministry mo, para may panggasolina ka, para may pampamasahe ka, para makabili ka ng pagkain sa mga preso na gusto mong pakainin, o pambili ng mga flowers para sa mga dinadalaw mo sa ospital. Yung pag pinagpilitan po, tapos sasabihin mo din sa kanya na last time na po ito ha, hindi na po natin ito uulitin. Pero kung gusto mo po na mag-donate po para sa ministry ko, ay sa harapan po ng aking mga kasama pa at ng mga pastor. Yan, o kung sino pa yung kagrupo ko. At doon mo po ibigay para po makita nila maging transparent. So mabigat po kasi talaga pag pera, di ba po? Isipin na tayo ay nagpapabayad. So, katulad ng iba, Doktora, maglagay talaga sa sobre. Opo, isa sobre. Opo, minsan po kasi pag hawak na natin yung sobre at nakita natin may pera, hindi na matanggal sa kamay natin, no? Kahit na binabalik natin sa kanila pero hindi maabot-abot no? Pero kung nakita naman po natin na taos puso po sa kanila talaga yung pagtulong at yung para po sa ministry. Opo. Hello, Doc. Opo. Yung experience ko, Doc, na mag 25 years na ako sa ministry sa Panginoon. Yung mga answer prayer ng mga unbelievers kasi 1 o'clock ng madaling araw magpe-pray kami kasi binigyan ko sila ng belief sa Panginoon. So mag alarm clock sila, then mag-pray midnight. So nag-pray yung skin disease niya na hell. Then bumili siya na sa akin ng maraming box. LE ka po, Ma'am Jocelyn. Oo. Ang iba, magbigay ng money. Yung mga money nila, ang iba, kami sa restaurant. Palagi akong kumakain kasi sila yung offer kasi answer prayer talaga. Yung nag-abroad ka ng husband. Kasi sabi nila, kanang madali na daw si Jesus ba, magrinig sa prayer daw pag ako ang mag-pray. Wow. Opo. So marami akong customer. Opo, may marami gift akong ka from customer. God na ganyang klase. Opo. Kaya nga tayo po mga chaplains talaga, yung pagiging humble natin, pagiging malapit natin sa Panginoon, nagdadala, kahit na hindi natin sabihin kung ano yung religion natin, sila yung magtatanong at sila yung magbibigay sa atin ng makakaalam kung ano yung tunay nating pananampalataya. So, yung totoong tao. Opo, para po sa ating lahat, pasensya na po talaga.
cut short po ako ngayon dahil po yung mga bisita daw po namin ay darating na dun sa aming football club. So, alam naman po ninyo na ito pong ating inyong professor ay 20 years na po ako na football coach. At ako po ay nagtayo ng isang football club na para po sa mga mahihirap at sa mga anak ng mga preso at sa mga squatter po. So, pinagsasama po natin yung ating chaplaincy and yung ating football ministry upang makatulong sa mga bata makapasok sila sa eskwelahan at makaabot ng college. So, ngayon po ay 20 years anniversary namin, kaya po pasensya na po talaga, malayo pa po yung babiyahiin ko. Nasa Cavite po ako at ang football club po ay nasa Muntinlupa. So, ito lang po yung ating lesson and sa Sunday po, meron po tayong quiz. Or ipopost ko po yung quiz natin doon sa general, sa bulletin po, and then ipasa nyo po sa akin yung inyong mga sagot sa ano po, Leia Madrid po. Leia Madrid na account ko po. Yan, Leia Madrid account, yung naka-side view po ako. Yan. Opo, Leia Madrid, and doon ko po ipopost yung ating sa bulletin po ipopost ko yung ating exam. Yung last Sunday po at yung topic po natin ngayon. Wag po kayo mag-alala, 20 points lang naman po yan. Yan, 20 items. 20 items. So pasensya na po sa lahat. And I hope po kahit maiksi lang, 30 minutes, ay may natutunan po kayong lahat sa ating chaplaincy subject ngayon. And praise God at nakita ko po kayong muli at nagkasama-sama tayo. And sana po sa the whole week, ay walang walang mangyari sa bawat isa at tayo po ay muli magkita-kita. Let's pray po. Our dear Heavenly Father, we thank you this afternoon for the wonderful lectures that we have. Thank you for the students that are here, Lord, and bless their families also. And may the lessons that we have tackled today will be a lesson for everyone to learn regarding the mandated reporting and the confidentiality, Lord. Help us, Lord. Teach us, Lord, and give us wisdom and understanding that we may be an effective chaplains to all that we meet. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you and God bless. God bless for everyone. See you next Sunday. Mas mahaba-haba Thank you, na. ma'am. Bye-bye po. Keep safe, ma'am. Ingat. Ingat. God bless po, ma'am. Thank you po. Sino po yung next reporter natin? Doc Arnel, Sir Nards. Sir Dacoilo. Bye-bye po. Check na lang po sa schedule, mga kapatid, kung sino yung kasunod natin na presenter o Mag-lunch professor. na kayo. Lunch siguro muna. Thank you, Doc Arnel. Thank you. Thank you 1 to 2 po. may yung lunch time break. 1 to 2. As schedule. Lunch time na to karon, Jenner. 1 to 2 man as